Hello, magandang araw. Good day po. Welcome sa ating episode. Pag-usapan natin mga kababayan itong bagong development po tungkol dito sa tumatakbo na investigasyon ng ICI, mas kilalang Independent Commission for Infrastructure. Nitong mga nakaraang mga linggo, after na-create itong naturang komisyon na mag-imbestiga mga kababayan dito sa manumalyang mga flood control, yung mga taong sangkot dito, be it kontraktor, taga-DPWH, kongresista o kung sino man. Yung investigasyon na ginawa nila mga kababayan ay close to nino man. Ibig sabihin, even media people, wala pong makaka-access doon sa investigasyon nilang ginagawa sa loob kasi closed door always ang kanilang investigasyon at wala pong pinapayagan na mga personalidad na may mga dala po na mga gadget na ang pakay po ay ila-live stream o kaya mga media personalities na yung makuha nila ng mga video ay ipapalabas mga kaibigan dyan sa kanilang mga network. Meaning, di po may cover live ng kahit sino, be it media practitioners o kung ano ka man na kukuha lamang po ng impormasyon, nakakuha po ng negatibong reaksyon ang ginawa mga kaibigan na investigasyon nitong Independent Commission for Infrastructure. Kung ito'y investigasyon mga kababayan na walang sinisino, bakit hindi po ipapalabas sa publiko? Hindi po makover ng media, hindi po makover nino man, even live streaming. Kaya po nagduda ang publiko. Paano natin malaman mga kababayan kung ano talagang pinag-uusapan doon sa loob? Kaya samot-saring mga reaksyon mga kababayan ang nakuha nitong komisyon na ito dahil doon sa pagmamatigas nila na hindi talaga ito pwedeng i-cover ng kahit sinong media o sino bang mga personalities dyan or even live streaming. Tuloy nagkaroon ng mga pagduda. Hindi lamang po sa simpleng mamamayan. Kasama na dito ang sa sektor sa simbahan, sa sektor ng akadim, sa eskwelahan. Lahat na sektor, mga kababayan. Hindi nila maintindihan anong meron na hindi dapat pwede malaman ng taong bayan. Kung ito ay pagsusuri mga kababayan sa tinatawag nating katotohanan kung sino mang mga taong sinalang nila dyan, hindi alam ng taong bayan. Kaya nga po, ang daming negatibong reaksyon na nakuha natin mga kaibigan. Even ako imbis na masaya tayo, ako for one na masaya talaga ako mga kaibigan nung naporma ito. Nakulangan tayo ng mga impormasyon na pwede nating malaman dyan sa Senado, forget about Kongreso. Wala namang maniniwala talaga mga kababayan dyan. Di ba po? Now, masaya na tayo. Ang akala natin mga kaibigan makakakuha tayo ng direktahang impormasyon. Pero ang problema tumakbo na ng siguro isang buwan na, kung hindi po ako nagkakamali. Mula nang umpisa sila sa kanilang investigasyon after nga makreate sila. Dependent tayo kung anong sinasabi nila during presscon. Paano natin mga kababayan? I'm sorry Ito, ilinabas ko lang ang aking observation, aking pakiramdam. Paano po tayo maniwala kung hindi natin narinig mismo kung paano ginawa ang investigasyon? Di ba po? Na mayroong sinabi doon mga kababayan, yung kanilang inimbita doon, di ba? Yung kanilang inimbestigahan na sinabi nila doon. Kasi nga walang media, wala ngang taong pwedeng makaalam kung anong nangyari sa loob. Paglabas dito mag-presscon, sorry po, masama lang siguro ang isip natin,
Malay mo, hindi iba ang sinabi kaysa sa nangyari doon sa loob. Ano po? Diba? Eh po, unti-unting na-degrade. I mean, bumaba yung tiwala, yung trust ng taong bayan, mga kaibigan dito. Siguro, very lately, no, napansin mga kaibigan ng liderato nitong komisyon na ito, through sa kanilang chairman, mga kaibigan, na retired Justice si Reyes, nag-usap-usap siguro sila mga kaibigan, kasama na sa mga kakilala nila, mga kaibigan nila, even yung within sa kanilang circle sa mga legal luminaries, judges, lahat-lahat na. Siguro, nabigyan sila ng payo, mas mainam kung ang investigasyon ninyo, gagawin talaga ninyo naka-live. Kasi dyan lang ang gustong makikita ng tao eh. Sa kaumpisahan pa lamang, mga kababayan, itong issue na ito lahat pagdududa na ng tao eh. Di ba po? Lahat pagdududa na ng tao. Naipasok na dyan lahat. At hindi natin masisi, mga kaibigan, ano po? Kung nagduda ang tao, mga kababayan, sa ginawa pa lang nila na kalukuhan dyan sa flood control, mga kababayan, paano natin paniwalaan sila? Hindi natin sinabi na hindi tayo maniwala dito sa komisyon na ito. But hindi natin masisi ang tao na mag-isip ng iba kasi nga hindi, mga kababayan, na ipakita nila over live stream or live streaming. Di ba po? Tapos maglalabas ng mga updates through sa presyon. Hindi yan. Alam niyo kung minsan, iba yung sinabi. Doon talaga sa nung mangyari ang course of investigation, yung tanungan at saka sagutan, kaysa sa ipapalabas, mga kaibigan. Diba? Buti na lang, mga kababayan. Ulitin ko po, ha? Siguro, may nakapagsabi na mga kaibigan, lahat-lahat na. Even siguro sa simbahan, mga kaibigan, may nakapagsabi na siguro na mukhang mai-erode lalo ang tiwala ng taong bayan sa inyo o sa ginagawa ninyo dyan kung hindi ninyo ipapakita over live streaming. Good, mga kababayan, very lately, sinabi, mga kaibigan, ng mismong kanilang chairman, si retired Justice Reyes, na sabi niya, mga kababayan, ila-live stream na daw nila ang kanilang investigasyon. Paano yun? Yung hindi na naging live. Di ba po? Pwede ba yung ibalik? Kasi kung merong mga sinabi doon nung unang araw ng kanilang trabaho, mga kababayan, di natin alam kung ano yun eh. Natandaan ba ninyo? Yung mag-asawang Diskaya, mga kababayan, umatras na sila. Ang sinabi nila, hindi na sila makipag-cooperate, mga kababayan, sa investigasyon na ito. Wala din mangyari daw sa kanila eh. May sabihin man sila kung ano-ano, parang hindi sila pinapaniwalaan. Hindi may consider as information na binigay nila so that they can avail, mga kaibigan, doon sa WPP, Witness Protection Program. Kaya sabi niya, sa umpisa at the onset, sa hearing sa Senado, sinabi na namin, in fact, kami ang pinakaunang naglabas ng mga pangalan ng may mga congressman na sangkot. Hanggang sa nasabing lumabas na ang pangalan ni Saldico. Hanggang sa kalaunan, lumabas na ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez. Nandiyan na. Medyo malapit na talaga, mga kababayan. Ang problema, yung isang witness, si retired Master Sergeant, retired Marine Master Sergeant
Orly Gutesa, mga kababayan, ay hindi na natin alam ano na nangyari. Siya mismo nagsabi ng involvement itong si pera na yun. Kumbaga, malinis na yun. Hindi yung transaksyon na pera na talaga mga kababayan. Pero look, nasaan na si Gutesa? Hindi natin narinig kung naipatawag na ba. Hanggang sa umabot tuloy mga kababayan, inabot na tayo na nag-request ng medical medical request para makapagpagamot daw si Martin Romualdez abroad. Kagaya mga kababayan ni Saldico, ano na nangyari? Wala na, hindi na nakabalik si Saldico. Ay sila ang mga susi dito Ngayon, napag-alaman natin na pinayagan mga kaibigan ang kung hindi ako nagkakamali, yung request ni former Speaker Martin Romualdez ay pinayagan ata mga kaibigan para makalabas. Babalik pa ba yun? Wala na. I doubt kung babalik pa mga kababayan. Di, wala na tayong paano pang pag-usapan dito. Ngayon, kaya sabi natin, good na sinabi mga kababayan na mag-live na sila. But what is there na kailangan pang malaman ng taong bayan kung itong mga taong pinaka-importante na pangalanan mga kababayan dito, wala sila dyan? Di ba po? Sila ang pinaka-importante na Wala, na Diskaya, wala na, tapos na sila. Nagsalita, nagsabi na sila. Yung taga DPWH, inako na nila. They admitted na yun, may mga kalukuhang ginawa sila. Di ba po? Ano pang gustong alamin natin doon? Wala na. Sana nung umpisa sana, okay yun. Kaya tuloy nagdudugod ang tao. Ngayon, mahirapan na mga kababayan. Kahit na i-live yan, okay lang naman. Pero, sa tingin ko po, wala na Hindi na masyado maano ng tao ito. Hindi ma-appreciate ng tao, mga kababayan, kung i-live nila after that. Wala, tapos na Naimbita na nga nila, mga kababayan, doon si Romualdez, pumunta na. Ayun ang gustong malaman ng tao. Dawi ang tanungan at saka ang sagutan. Di ba po? Yun ang importante na marinig ang taong bayan. Wala tayo. Di ba po? Ito pa, isa pa. Nakialam pa ang representative mga kababayan ng Amerika. Di ba? This is internal problem, internal matters ng ating gobyerno. Pero may puti na pumunta doon, mga kababayan, sa mismong opisina ng komisyon. Ikaw, Pilipino, anong nasa isip mo? Sabihin ko nga sa inyo, sayang Naniwala na sana tayo na itong komisyon na ito ay makapaghanap talaga, mga kababayan, ng katotohanan. Pero, ewan ko lang kung anong mangyari dito. Ewan ko lang kung anong mangyari dito. Ito pa, nadagdagan pa. Nasunog pa ang DPWH building, mga kababayan, dyan sa may Quezon City. Meron naman silang explanation doon na hindi daw kabahagi ng nasunog yung mga may ebidensyang importante masyado doon, sabi nila. Alam ba natin yon? Anong mga importante at hindi masyadong importante? Di ba po? Di naman pinakita sa tao kung ano talagang pinasok doon nung umpisa. Hanggang sa nasunog, sabihin na lang nila, mga kababayan, na yun na nga, nasunog. Pero wala pong mga importanteng mga dokumento. Iba ang nasa isip ng tao na ngayon Di ba po? Yun, sinabi na, mga kababayan, ng ating chairman ng ICI na magla-live daw sila.
Sana maniwala pa ang tao, mga kababayan. Ang sa akin lang naman sana, kung nung umpisa, linalive na nila, mga kaibigan, I think mas titibay pa siguro ang tiwala ng tao, mga kababayan. Sa ngayon, nasa kalagitnaan, almost nasa dulo na. Sa tingin ko po, mahirap na maniwala talaga ang tao. I'm sorry ha. That's my observation. For your comments, just write it down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. Huwag kalimutan, mga kaibigan, mag-share and like. Ano po? At paki-hit naman ang bell button para lagi po tayong updated.